May nakalagay din dito na note na approve na daw ang ating application. Niloan ko po ay 35,000 pesos at ang mababayaran ko nito buwan-buwan ay 3,336.75 pesos. Kasali na po ang interest monthly. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin, and for today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply ng personal loan sa BPI sa kanilang limited offer ngayon na no documents required or no income documents required. At hindi ko in-expect guys na ma-approvean ang aking application. Alam naman nating lahat na napakahirap mag-apply ng loan lalo na sa mga bangko. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo or ipapakita sa inyo ang aking pinagdaanan bago ako na-approvean. Disclaimer lang po, ang application na ito ay para lamang sa mga eligible BPI members or users. Sa mga magtatanong kung gaano katagal na po ako sa BPI, itong account ko guys ay magti 3 years pa lang po. So bago po tayo magsisimula guys, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's go! Mag-i-intro muna ako saglit guys. Be right back! So noong June 25 this year lang po guys, 2024, yun po yung araw na nagsimulang nag-text ang BPI sa akin na eligible daw po ako sa kanilang personal loan. At ito po yung message guys, oh. Halos every other day po ako makaka-receive ng ganitong message guys, galing sa BPI. Binaliwala ko lang ito guys dahil nasa isip ko napakahirap mag-apply ng personal loan sa mga bangko. So noong August 9 guys, nakadecide po ako na susubukan ko kayang applyan. Dahil tamang-tama nangangailangan ako ng pera sa buwan na ito. Wala namang mawawala sa akin kung ma-disapprove ang application ko. So ang una ko pong ginawa guys, kapag makatanggap po tayo ng ganitong message galing sa BPI guys, ay may promo code po iyang nakalagay dyan po sa baba banda. I-type po natin sa ating right message, OSAPL, lagyan natin ng space, and then ang ating promo code. And then, isend po natin sa 22565068. Kailangang may regular load po ang ating cellphone guys ha, dahil hindi po yan masisend kapag wala po tayong prepaid load. So nung nasend ko na guys, nakalipas ang 2 araw, ay may tumawag na po sa akin guys. Agent po siya ng BPI para mag-assist sa ating application. Sa pamamagitan pala ng phone calls ang pag-apply guys. In-update lang niya yung aking mga personal information na nilagay ko po sa aking BPI account. At kinonfirm kung ako ba talaga ang may-ari ng account. At pagkatapos niyan guys, hihingiin nila ang ating SSS number. Kung wala po tayong SSS number, pwede ring TIN. At kung wala rin tayong TIN or TIN number, pwede ring UMID. At kailangang isa dyan sa tatlo guys ay meron po tayo. Dahil hindi po tayo makaproceed sa ating application kung wala tayong kahit isa sa tatlong yan. So ang meron sa akin guys ay TIN or TIN number lang po. So yun po ang binigay ko sa kanila. At pagkatapos niyan, binasa na ng agent ang mga loan agreements. Wala tayong choice kundi mag-agree lang sa mga loan agreement na binanggit ng agent. At pagkatapos niyan guys, kukunin nila ang ating BPI account number para sa disbursement. Sa ating account kasi ipapasok yung pera na niloan natin kung sakaling ma-approve tayo. At magbigay din sila ng instruction kung ano ang dapat nating gawin after sa ating application. At pagkatapos daw ng aming pag-uusap sa phone, ay maghintay daw ako ng 1 to 2 banking days para sa result ng aking application. Pero sa akin guys, kinabukasan nag-text na ang BPI sa akin na approve daw ang aking application. At pag-open ko sa aking email, ay may na-receive na akong message guys o may na-receive na akong DocuSign or documents for signing. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin itong DocuSign.
Ito, panoorin nyo guys. So ayan po guys, kapag makareceive na po tayo ng ganitong email galing sa BPI, ito na po yung DocuSign or Documents for Signing. So ngayon, pindutin lang natin itong Review Documents. And then ito po yung next, Security Request from Sender. So dito na po tayo sa SMS Authentication. I-click lang natin itong Send SMS guys. And then may marireceive po tayong 6-digit authentication code sa mobile number na nakaregistered sa ating BPI account. At kapag wala daw tayong marireceive na code, ay i-click lang daw natin itong cancel and try sending message again. At kapag may na-receive na tayo, dito lang natin ilagay guys. And then i-click natin itong confirm. And then mag-pop up ito, i-click lang natin itong allow. Please review and act on these documents. At ito na po guys, may nakalagay din dito na note na approve na daw ang ating application. At may mga instructions dito sa baba guys. Anyway, yan din naman ang gagawin ko ngayon. And then basahin daw natin itong electronic record and signature disclosure. I-click lang natin itong may naka-underline guys. So ito po yun, Agreement to do business with Bank of the Philippine Islands. Scroll up lang natin guys. Kung gusto nyong basahin itong agreement, basahin nyo lang guys. And then dito sa pinakababa, kapag natapos na nating mabasa, ay i-click natin itong close. And then i-click natin itong maliit na box para malagyan ng check to agree to use electronic records and signatures. And then i-click itong continue. So ito na po yung loan agreement guys na kailangan nating pipirmahan. Sa page na ito ay makikita natin dito ang amount na niloan natin, kung magkano ang ating monthly repayment due, ang loan term or loan tenure na pinili natin, ang maturity date, at makikita din natin dito ang amount ng principal at interest buwan-buwan at ang amount ng interest at principal sa isang taon at ang amount ng processing fee. Halimbawa po sa akin, ang niloan ko po ay 35,000 pesos at ang mababayaran ko nito buwan-buwan ay 3,336.75 pesos. Kasali na po ang interest monthly. At ang amount ng processing fee ay 1,500 pesos. At i-deduct po ito sa amount ng aking niloan. Kaya sa aking 35,000 pesos na niloan, ang matatanggap ko na lang po ay 33,500 pesos. At ang loan term na pinili ko ay 12 months. At ang naging interest ko sa 12 months na niloan ko ay 5,036.72 pesos. At ang nakalagay dito sa overall repayment ko sa 12 months ay 40,036.72 pesos lahat. So ganito lang po yung pag-compute guys. 35,000 pesos na niloan ko plus 5,036.72 pesos na interest sa 12 months plus ang processing fee na 1,500 pesos, kaya naging a total of 40,036.72 pesos. So yun po yun guys. So dahil sang-ayon na po ako dito, so panahon na para mag-sign na ako sa loan agreement. Ganito po ang pag-sign dito sa DocuSign guys. Pindutin lang natin itong may nakalagay na yellow box. And then may pagpipilian po tayong tatlong pamamaraan sa pagpirma. Una, itong select style. Pwede lang daw natin lagyan ito ng ating kumpletong pangalan with middle name or initial ng ating buong pangalan. At itong pangalawang option ay itong draw. Pwede po tayong gumamit ng phone stylus pen dito guys para makapag-sign tayo. At itong pangatlo guys ay itong upload. Pwede po tayong mag-sign gamit ang ballpen sa isang malinis at plain white bond paper at pipicturan natin. And then i-click natin itong upload your signature. And then sa ating phone gallery, hanapin natin yung pinicturan nating signature.
At ang pinili ko dito guys ay itong Select Style dahil mas madali lang itong gawin para sa akin. At pagkatapos nating makapili, i-click natin itong Adapt and Sign dito sa baba. And then i-click natin itong Finish. You're done signing. You may download or print using the icons above. So kung gusto nating i-print ang ating loan agreement, i-click lang natin itong may print icon dito sa taas guys. At dahil gusto ko lang i-download, i-click ko lang itong may download icon dito sa taas. And then pinindot ko itong Combine PDF. And then click ko itong Download. At nakalipas ng ilang segundo ay may na-receive na naman akong email galing sa BPI. Ito po yun guys. Your documents has been completed. Kung gusto po nating i-view ang ating completed documents, ay i-click lang natin ito guys. At makikita natin muli yung loan agreement na may pirma na natin guys sa baba ng page. So ngayon maghintay na naman tayo ng 1 to 2 banking days para sa disbursement ng ating niloan. May pahabol pala ako guys. Noong sa araw na nag-apply ako guys, yung tumawag yung agent sa BPI, ay pinapapili pala ako ng loan term. So ang mga choices lang po sa loan term guys ay mula 12 months, 18 months, 24 months at hanggang 36 months lang po. So yun lang. So nung natapos ko po yung DocuSign guys, that was August 13. Pagka August 19 guys ay na-disburse na po yung pera na niloan ko at nakapasok na po sa aking BPI account. So 4 banking days lang po guys na-disburse na po yung niloan ko. So hindi kasali yung Saturday at Sunday dahil close po ang mga bangko niyan. At pag open ko po sa aking savings account ay pumasok na po yung tumataginting na 33,500 pesos. At dahil August 19 na disburse ang aking niloan, ay every 19th day of the month na rin po ang aking repayment monthly due date. At ang aking first repayment due date ay ngayong darating na September 19 na po. At sa mga magtatanong kung paano babayaran ang ating niloan dito sa BPI, ay auto-debit po siya guys. Meaning, kusa lang po siyang magdideduct sa ating account balance sa tuwing monthly due date na po. At pag open ko po sa aking BPI account ay may nakalagay na personal loan sa aking dashboard. At may nakalagay na rin na outstanding balance at payment details, total amount due details at ang loan details. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.